Welcome po sa aming channel kung saan pinapakita namin yung aming mga ginagawa sa aming munting pastulan. Dito pinapakita yung interaksyon namin mula sa mga baka hanggang sa amin. Kung papansin ang itsura ng pastulan namin, hindi po lahat ng pastulan ay patag. Kahit pa, nagagawa pa rin ng mga bakang pwedeng mabuhay sa ganyang klaseng pastulan. Maging maingat lang sa paglalakad at baka madulas papunta sa pababa. Gusto lang namin ipakita sa inyo na yung mga baka ay pwedeng mabuhay kahit sa hindi ganong kagandahan na pastulan. Lagi lang po namin tinatandaan na kapag pumuposisyon kami, dapat ang lagi naming layunin ay laging long-term growth. Kaya lagi namin tinititigan yung mga baka at iniisip at ini-imagine kung ano magiging buhay nila after mga ilang taon sa pamamagitan ng aming pag-aalaga. Yeba cowboy, di ba naikwento namin na buntis si Putol? Makikita na medyo namamagana yung dede ng baka. Ibig sabihin, malapit na siyang manganak. Magandang balita ito para sa amin. Kapag ganyan yung mga inahin nyo, ihanda nyo na yung sarili nyo dahil malapit ng manganak yung ganyang klaseng baka. Pantalang yung bakang si Pogi ay malapit na ring ibenta. Kasi naman po, kung sakaling manganak na ibang inahin namin, wala na magiging espasyo yung ibang lalaking baka. Dahil sa ganong senaryo, nagbebenta kami ng baka. Pero sa ngayon, hindi po na kami magsasawang pakainin si Pogi. Pero sa oras na kailanganin ng pera, pwede ring ibenta yung baka. Makikitang bakat na yung baka sa tiyan ng nanay. Video na ito, ilang araw na lang manganganak na si Putol. At dahil dyan, nagdedelikado na rin yung buhay ng mga iba pa naming baka. Kasi pag walang pwesto, sila yung may bebenta. Kapag nagkaroon kayo ng mga inahin na madalas mabuntis, huwag nyong i-dispose yun. Inahin na kada taon nanganganak, jackpot na po tayo doon. Bakang namamaga ang dede dahil manganganak na, ibang klase. Kapag ganyan na, araw-araw ka na dapat bibisita sa baka mong inahin. Kumbaga sa tao, umiikot na yung katawan ng baka sa loob ng katawan ng mama niya. Any moment, manganganak na. Sinesave po namin yung mga bakang inahin na madalas manganak. Kapag meron kayong ganong klaseng mga inahin, magkakaroon kayo ng magandang panimula sa pag-aalaga ng pagbabaka. Pero isang araw, ginulat tayo. Meron na kagad anak yung baka namin. Nang siyasatin namin, babae na naman. 3 babae na sanggol ang ipinanganak ng sunod-sunod. Kung paanong sinisimbolo ng mga batang baka yung new beginnings, yung mga lalaking baka ay binibenta namin kapag kailangan na namin ng pera. Ngayon na may bagong anak na baka, bright future await us kasi may bago na naman kaming pwedeng maging inahin. Ilang araw pa lang nagpapakitang gilas na yung batang baka. Tulad ng batang nag-aaral maglakad, siya nag-aaral tumakbo. Nagsisimula na siyang i-explore yung paligid ng aming pastulan. Kasama na dun yung pagkakakabisado sa paligid ng kanyang lugar. Mapapansin na sa mga unang araw ay hindi pa siya lalayo sa kanyang nanay na baka. Kinikilala niya rin yung mga bisita sa pastulan. Pinakabisado ang aming amoy at ang aming mukha. Pangit ang panahon ngayon at medyo magli yung mga damo. Buti na lang at nagtanim tayo dati. Kaya tayo nagtanim ay para sa mga susunod na mga baka. Pinaghandaan natin yung future ng baka namin para maging mas ganda yung kanilang paglaki. Nakakatuwang pagmasdan at medyo relax kami kasi hindi kami matataranta kung saan nahanap ng pagkain. Sa ngayon makikitang maraming pagkain, pero darating din yung panahon na yung mga damong matataas na yan ay iikli din at mas mataas na yung baka sa mga damo. Pero sa ngayon,
natatakluban yung maliit na baka. Senyalis na marami pang pagkain. Tatandaan po natin na kapag nagsisipag yung magpapastol o nag-aalaga ng baka, siguradong may room for expansion. Sige, maliit na baka, magtago ka muna ngayon. Habang sa kabilang banda ng pastulan, may nag-aani ng mais. Quality feeds yan, no? Tayo, no? Quality pagkain ng baka. Did you know mga pare na yung mga maisan natin ay pwedeng ipakain sa baka? Pagkatapos anihin yung mga mais, habang hindi pa natutuyot yung mga dahon ay pwede na ito ipakain sa mga bakang alaga. Ito din yung ginagamit namin para mapataba yung mga alaga namin. Ngayon pa na nanganak si Putol, siya yung mismong makikinabang sa mga pinutol na dahon ng mais. Kaya kapag naka-jackpot ka sa maisan, pwede pang maging double purpose ito. Meron ka ng kinita sa bunga, meron ka pa rin paggagamitan ng mga dahon. Naging abala kami sa pagtatali ng bugkos ng mais. Ipapakain namin to sa aming mga alaga. Ang pinaka-prioridad na mabigyan ng pagkain ng mais ay yung mga bakang nanganganak o bagong panganak. Mas mainam kasi na makarecover ka agad yung mga inahing baka at mas mapataba natin sila ng mas maaga. Kaya wag din kayong manghinayang na magtanim ng mais. Ito yung pinakamagandang pakain sa mga alagang hayop. Habang hindi pa natutuyot yung mga dahon, minamadali namin itong ma-harvest para hindi masayang at maibigay kagad sa mga baka namin. Kaya kung medyo madami yung alaga mong hayop, mas marami yung makakakain ng mais. Pero pag mas marami yung mais at konti yung mga baka, baka masayang lang din yung ibang dahon ng pagkain ng mais. Mapapansin nyo, habang may stock ng mais, hindi muna kakain ng napier grass yung alaga namin. Dahil dito, na-maintain yung katawan ng baka kahit na nanganak na. Sa panahon po ngayon, baguhin na natin yung ating mindset. Ngayon pa na divided ang mayaman at mahirap. Tatandaan po natin na ang ating economic standing ay bunga ng ating kasipagan. Basta gamitin natin yung lahat ng resources na available sa pamamagitan ng innovation at expertise, malaki yung ambag sa paglago ng ating mga ginagawa. Para sa amin, malaking bagay ang improvement sa ating education. Sa sistemang umiiral kasi, slight improvement, pag naipon ito, magugulat ka na lang malaki ang pagbabago. Subukan nyo po mag-explore yung investment opportunity sa pag-aalaga ng livestock. Unique po ito at masayang gawin. Hala, tirik yung araw ngayon. Dahil po sa sobrang init, maging yung mga alagang hayop ay naiinitan din. Kailangan natin silang painumin. Sa mga burol at bundok, walang pagkukunan ng tubig. Kaya, kailangan magdala paminsan ng tubig para may painom lang sa mga alagang hayop. Kailangan ng matibay na lagayan pagpapainuman ng baka. Kailangan hindi itong mababasag pag naapakan ito ng baka. Pinapainom namin yung baka hanggat gusto niya. Madami tubig ang iniinom ng baka. Wag niyo pong lalaktawan yung pagpapainom sa baka. Dapat lagi silang hydrated. Kapag ginawa natin ito, magiging maganda yung pagpapalaki natin sa mga alaga natin. Samahan niyo po uli kami sa susunod na release ng ating mga video. Maraming naganap sa ating pastulan na maaari niyo ring matutunan. Salamat po sa pagsusubaybay sa aming channel at naway mag-subscribe na kayo. Kung gusto nyong masubaybayan yung improvement sa aming pastulan,
makikita nyo dito yung aming mga pinagagawa. Marami pang pangyayari na kapanapanabig at parang teleseryeng nagaganap. Lalo na't sa livestock ay napakabilis ng mga development.